Inakusahan ako ng biyenan ko na niloloko niya ang anak niya dahil may anak kaming babae. Tapos inatak niya ako. Ang aking biyenan ay 70 taong gulang. Siya at ang aking biyenan ay nagkaroon ng aking asawa ng mas matanda na sila bilang huling pagkakataon upang magkaroon ng anak. Ang aking asawa ay may pangalan na katulad ng Juan William Smith ay. Ang pangalan ay naipasa na sa loob ng maraming henerasyon. Mahalaga ring banggitin na walang babae na ipinanganak sa kanilang pamilya ng higit sa 100 taon. May malaking biro na ang mga lalaki sa kanilang pamilya ay hindi kayang mag-produce ng mga babaeng sanggol. Fast forward sa araw ng aming kasal. Hanggang sa puntong ito, nagkaroon ako ng magandang relasyon sa aking biyenan. Ang kasal ay naging mahusay, magandang seremonya, nakakatawang mga talumpati. Lahat ay talagang kahanga-hanga. Sa dulo ng gabi, habang naghahanda kaming umalis upang masiyahan sa aming honeymoon suite, tiningnan niya ako sa mata at sinabi, "Ngayon, pumunta ka at gumawa ng aming pangalan ng asawa kasama ng dagdag na Roman numeral." Ako ay kinakabahan na tumawa at kami ay umalis. Well, mga Ginoo at binibini, talagang nagkaroon ako ng magandang sanggol kasama ang aking asawa sa loob ng 2 linggong iyon. At sino ang mag-aakala? Isang babae. Lahat ay sobrang nagulat nang i-anunsyo namin na ito ay isang babae, at karamihan ng pamilya ay itinanggi ito hanggang sa oras na siya ay ipinanganak. Doon nagsimula ang mga kakilakilabot na mga komento. Tuwing wala ang aking asawa, ang aking biyenan at ang kanyang mga kamag-anak ay gumagawa ng mga malisyosong komento tulad ng, "Saan niya nakuha ang ilong na iyon? Tiyak na hindi sa aking asawa." Para maging malinaw, ang aking sanggol, kahit gaano siya kaganda, ay kitang-kitang kamukha ng aking asawa. Habang lumilipas ang unang taon, mas lalo siyang nagiging kamukha ng kanyang ama, at lalo pa habang papalapit na siya sa 2 taong gulang. Tulad ng inaasahan, ngayon ay nagdadalang taon na kami sa aming pangalawang sanggol at, isa pang babae. Nakiusap ako sa aking asawa na huwag sabihin sa aking biyenan ang kasarian ng nalaman namin, dahil gusto ko lang mag-enjoy pa ng kaunti sa pagbubuntis na ito bago niya ito sirain. Nagdesisyon akong huwag sabihin sa aking asawa ang mga malisyosong komento na sinabi ng kanyang ina tungkol sa aming unang anak na babae, dahil siya ay matanda na at may mahinang kalusugan at ako ay nakaramdam ng pagkakasala sa posibleng pagsira ng kanilang relasyon kapag malamang ay wala na siyang maraming taon na nalalabi upang makasama. Dapat banggitin na ang aking biyenan ay hindi namamatay o ano paman. Siya lamang ay nasa napakamasamang kalusugan sa buong buhay niya. Naninigarilyo ng higit sa 1 kaha ng sigarilyo bawat araw, kumakain ng basura palagi, umiinom lamang ng Diet Coke, tumatangging mag-ehersisyo at literal na inalok ko siya ng tubig minsan pagkatapos halos mahimatay siya mula sa paglalakad ng 15 hakbang at siya ay nabilaukan at nagsabing, "Nakakadiri iyan. Ang tubig ay nagpapasuka sa akin. Ibigay mo sa akin ang aking Diet Coke." Kaya't nangyari nga, sinabi niya sa susunod naming pagbisita at santolangit, nang marinig niyang isa na namang babae. Luha ay pumuno sa kanyang mga mata at nagsimula siyang umiling-iling at humahagulhol. Tapos nagsimula siyang sumigaw sa akin, tinawag akong puta at inutusan akong umalis sa kanyang bahay. Tumayo agad ang aking asawa at nagsimulang sumigaw sa kanya, tinatanong kung ano ang problema niya, at na kailangan niyang humingi ng tawad sa akin at bantayan ang kanyang bibig sa harap ng kanyang mga apo. Sinabi niya sa pamamagitan ng mga pag-iyak, "Hindi sa amin, hindi sa amin. Ang mga babaeng iyon ay hindi sa amin. Siya ay isang puta, isang malandi. Ang anak ko ay hindi gumawa ng mga batang iyon." Nagsimula akong umiyak ng hysterikal at binuhat ang aking anak na babae, na lubos na naguguluhan kung bakit sumisigaw si daddy kay lola at umiiyak na si mommy. Ang aking biyenan ay tumingin sa akin at nagsimulang sumigaw, "Pinayagan kitang makaligtas sa unang pagkakataon. Tinanggap kita sa kanyang pamilya. Pinayagan kong maniwala ang anak ko na siya ang ama ng batang iyon, pero hindi ko na ito papayagan ulit." Ang aking asawa ay sobrang galit na. Isang bagay na dapat banggitin dito ay na habang naghanda ang aking asawa sa buong buhay niya sa pagkakaroon ng isang anak na lalaki, siya ay nabigla nang ipinanganak ang aming anak na babae.
Hindi niya alam na maaari niyang mahalin ang isang babae sa mundo ng ganito kalalim kagaya ng pagmamahal niya sa aming anak na babae. Gumawa siya ng ilang mga komento sa nakalipas na taon at kalahati na hindi niya alam kung gaano kalalim ang pagmamahal bago niya hawakan ang aming anak na babae. Maaari kong tiyakin na kung kailangan niyang iligtas ako, ang aming anak na babae o ang kanyang ina, ililigtas niya ang aming anak na babae. Siya ay sobrang galit at nagsimulang sumigaw sa kanya na siya ay wala sa linya at paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin ang kanyang anak na babae ng ganoong mga pangalan. Tapos sinabi niyang aalis na kami at hanggang sa magkaroon siya ng katuwiran, hindi niya ulit makikita ang sinuman sa amin. Sinubukan niyang magsalita pa pero siya ay pinutol niya at sumigaw. "You are the way, Mom. I love that little girl more than I ever loved you," habang inilalabas kami sa pintuan. Umiiyak ako at sinabi sa aking asawa lahat ng maliliit na komento na sinabi ng kanyang ina at ng kanyang pamilya sa akin kapag wala siya, habang nagmamaneho kami ng 2 oras pa uwi. Sobrang galit siya sa kanilang lahat at naging kahanga-hanga siya sa pag-aalo sa akin sa lahat ng ito. Hindi kami nakipag-ugnayan sa loob ng ilang buwan at tila lahat ay maayos. Blinok namin ang mga numero ng telepono niya at ng aking biyenan at hindi kami nakarinig mula sa kanila maliban sa pamamagitan ng ibang mga kamag-anak sa Facebook, kung saan sinabi namin sa kanila na huwag subukan magpadala ng mga mensahe mula sa aking biyenan o sila ay mabablock o binabaliwala namin sila ng tuluyan. Pagkatapos, nang malapit na akong manganak, nagdesisyon kaming maging mas malaking tao at makipag-ugnayan sa kanya at sa aking biyenan upang bigyan sila ng pagkakataon na ayusin ang mga bagay. Siya ay umiyak at sinabi na miss na niya ang aking asawa at ang kanyang apo. Pumayag kami na magkita para sa hapunan sa kanilang bahay pagkatapos ng ilang linggo para sa isang tamang pag-uusap at paghingi ng tawad mula sa kanya. Pumayag kami na ang aming mga anak ay hindi dapat naroon, kaya ang aking kapatid ay naitalaga upang bantayan siya. Dumating kami, ang hapunan ay naihain at sinubukan naming makipag-usap ng maliit ng sinabi ng aking asawa. "Oo, Mom, lahat ito ay maganda. Pero kailangan naming pag-usapan ang nangyari at ang mga bagay na sinabi mo noong huling nandito kami. Alam ko at alam mo na may utang ka sa aking asawa ng isang paghingi ng tawad." Ang aking biyenan ay tumingin sa aking asawa at sinabi, "Oh, mayroon ka bang test?" Ang aking asawa ay sumagot. "Ano?" Ang aking biyenan ay sumagot. "Ang test ng pagkaama. Hindi ako magsusori hanggat hindi mo ako pinapatunayan na mali ako at alam nating pareho na tama ako. Hindi mo maaaring maging ama at ang katotohanang mayroon ka na ngayong 2 babae ay nakakatawa." Ang aking asawa ay sumigaw. "Ano bang mali sa iyo?" Ako ay nagsimulang umiyak at tumayo upang kunin ang aking mga gamit at pumunta sa kotse. Ang aking biyenan ay sumigaw. "O hindi mo gagawin." Siya ay tumayo. Nilibot ang mesa at hinawakan ang aking damit, tapos sinimulang sumigaw sa akin. "Paano mo nagawang tumakas mula rito, malanding puta? Kailangan mong harapin ang problemang ito." Ang aking asawa ay sumigaw sa kanya na bitiwan ako at nagsimulang lumapit sa amin. Siya ay nagdesisyon na hindi niya maaaring hayaan akong umalis sa anumang paraan, kasama ang kanyang anak, kaya siya ay sumampal sa akin ng malakas sa mukha. Itinulak ko ang kanyang braso habang sumigaw ako dahil sa gulat ng sampal. Ang aking asawa ay pumagitna sa amin at nagsimulang sumigaw sa kanya. Sinabi niya sa aking biyenan na tumawag ng pulis agad. Ang aking biyenan ay binaliwala siya at sinubukan kalmahin ang aking biyenan, sinasabing kaya namin itong ayusin. Ang aking asawa ay galit na galit at ako ay umiiyak ng hysterical. Hinawakan niya ang aking kamay at kami ay lumakad papunta sa pintuan nang ang aking biyenan ay kumuha ng isang snow globe mula sa isang istante at itinapon ito diretso sa akin. Tinamaan ako sa likod ng aking ulo. Hindi ito nabasag o anuman, pero nagdulot ito ng sugat sa akin at naputol ang aking ulo. Ako ay bumagsak sa aking mga tuhod sa sakit at bago pa man maunawaan ng aking asawa kung ano ang nangyari, siya ay nagbabato ng kahit ano na mahawakan niya sa direksyon ko. Ako ay nakaluhod sa sahig, hawak ang aking ulo sa isang kamay at ang aking tiyan sa kabilang kamay, halos 9 na buwan na buntis, habang ang mga bagay ay binabato sa akin. Ang aking asawa ay sumisigaw na huminto siya,
at sinubukan niyang lumapit upang sipain ako ng malakas. Sa kabutihang palad, siya ay matanda na at may mahinang kalusugan, kaya mabilis siyang nawalan ng lakas at bilang huling paraan, itinulak siya ng aking asawa at siya ay bumagsak sa isang estante sa tabi ng pintuan at inilabas niya ako ng mabilis. Umiiyak ako at sumisigaw at sinabi sa aking asawa na siya ay sumipa sa aking tiyan ng paulit-ulit habang nagmamaneho kami papunta sa ospital. Ako ay nagkaroon ng 6 na tahi sa aking ulo at binantayan sa ospital ng 4 na araw dahil siya ay sumipa sa aking tiyan. Sa kabutihang palad, ang sanggol ay okay at ang ospital ay nagpumilit na magsumiti kami ng ulat sa pulis. Nalaman namin na nang itinulak ng aking asawa ang kanyang ina papunta sa istante, siya ay nagtamo ng 2 nabaling daliri at sinasabing ang labis na lakas ay sobrang nakasama sa kanyang liig. Tumawag ang aking biyena ng ambulansya para sa kanya at siya ay nagsabing inatake siya ng aking asawa at ako sa pintuan ng kanilang bahay pagkatapos nilang tumangging papasukin kami para sa isang libreng hapunan. Dumating ang mga pulis at kinunan ang aming panig ng kwento, na inihambing ito sa aming sariling ulat na isinampa sa ospital. Sinabi nila sa amin na ang aking biyenan ay humihiling na maghain ng kaso laban sa aking asawa dahil sa pag-atake, habang kami naman ay naghahain ng kaso laban sa kanya para sa pag-atake sa akin. Kaya't ang aking asawa ay inaresto, pero agad din namang pinalaya matapos pilitin ang aking biyenan na sabihin ang katotohanan. Ang aking biyenan ay inaresto para sa pag-atake sa akin. Ang aking biyenan ngayon ay nagmamakaawa na bawiin namin ang mga kaso dahil walang nasaktan. Ano? Ako ay nasaktan at ang aking sanggol ay maaaring nasa panganib, at sinasabi niyang kami ay malupit na ikulong ang isang matandang babae. Ipinipilit niyang bawiin namin ang mga kaso, sinasabing lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan at ipapasok niya ang aking biyenan sa pagpapayo. Ang problema ay dahil sa ang aking mga sugat ay naidokumento sa ospital, literal na hindi namin mababawi ang mga kaso kahit na kami ay tanga na gawin ito. Dahil ito ay naisampa sa pamamagitan ng ospital at walang paraan upang ito ay mawala. Kasalukuyan kaming nasa bahay, naghihintay para sa pagdating ng sanggol na numero 2. Ako ay nasa mahigpit na utos ng pahinga sa kama at ang aking asawa ay nag-leave ng trabaho upang alagaan ako at ang aming panganay na anak. Tinanong ko ang aking asawa kung pagkatapos dumating ang sanggol na numero 2, magpapagawa kami ng mga pagsusuri ng pagkaama para sa parehong mga anak na babae at ipadala ang mga ito sa kanyang ina sa kulungan bilang isang malaking. Sa palagay niya ay isang nakakatawang ideya ito at naniniwala siyang dapat din kaming gumawa ng mga kopya at ipadala ang mga ito sa lahat ng mga kamag-anak na nagbigay aliw sa kabaliwan ng kanyang ina, kasama ang isang sulat na nagsasabing paalam na wala sa kanila ang makakakita muli sa amin o sa kanyang mga anak na babae at na umaasa siyang masaya sila sa pag-alam na winasak nila ang anumang pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa kanya o sa aming mga anak muli. Kami ay sobrang nagpapasalamat na ang aming anak na babae ay okay sa lahat ng ito at napaka-relieved na nagdesisyon kaming hindi dalhin ang aming panganay na anak sa kanilang bahay ng gabing iyon. Maaari lamang naming isipin kung ano ang maaaring mangyari kung siya ay natamaan ng isang bagay. Ang aking petsa ng kapanganakan ay sa loob ng 8 araw at may appointment ako sa araw ng kapanganakan upang talakayin ang induksyon kung hindi pa dumating ang sanggol. Ang aking unang anak na babae ay 1 linggo overdue at kailangan kong i-induce noong nakaraan. Anumang suporta para sa amin ay kahanga-hanga at labis na pinahalagahan. Magbibigay ako ng update kung may anumang kahibangan pang mangyari sa hinaharap. Edit, Santo Langit. Hindi ko akalain na ito ay makakakuha ng ganitong kalaking atensyon at mga sagot, napakarami na ang mga komento ay puno na. Nabasa ko ang karamihan ng mga sagot ninyo at gusto kong pasalamatan kayong lahat para sa mga mabubuting salita at suporta. Nais ko sanang makapagbigay tugon sa bawat isa ng paisa-isa. Ang pamilyang nagkaroon ng isang babae pagkatapos ng ilang henerasyon at naglagay ng billboard, Santo Langit. Inggit ako sa kagalakan at dalisay na pagtanggap na natanggap ng pamilyang ito. Para sa mga may katulad na karanasan na nagkaroon ng isang babae pagkatapos ng ilang henerasyon at ang pamilya ay nagalak, talagang nagpapasaya sa akin iyon para sa inyo lahat,
dahil nagpapakita ito na ang karamihan sa mga pamilya ay mga kahangahangang tao at nagbibigay suporta at nagpapasaya iyon sa aking puso. Maraming salamat, mabubuting estranghero, para sa mga gantimpala. Santo Langit, hindi ko kayang pasalamatan kayo ng sapat. Ang aking biyenan ay nagbabayad ng piyansa ng aking biyenan ngayong umaga at siya ay mapapalaya mula sa pagkakulong. Kami ay nagpapatuloy sa pagsasampa ng isang restraining order at isang no-contact order. Sa aking estado, kailangan itong maging dalawang hiwalay na pagsasampa. Makakatanggap kami ng petsa ng hukuman sa loob ng ilang linggo, kaya't mayroon kaming oras upang maghanda. Ang aking asawa ay nakipag-usap sa isang abogado ngayong umaga. Ang abogado ay nagmungkahi na magiging magandang ideya na magsampa ng pagsusuri ng pagkaama sa pamamagitan ng hukuman dahil magiging mas mura ito sa ganitong paraan at walang magiging tanong tungkol sa pagiging tunay. Sa ganitong paraan, hindi rin ito maipapakita hanggang magamit bilang ebidensya para sa kaso. Ang aking asawa ay naging kahanga-hanga, napakasuporta at napakaprotektado sa akin at sa kanyang mga anak na babae. Ngunit alam kong nahihirapan siyang harapin ang mga emosyon ng kanyang ina na maaaring makulong. Talagang nalulungkot ako na nangyari ang lahat ng ito sa ganitong paraan. Nararamdaman kong may kasalanan ako na maaaring kung gumawa ako ng pagsusuri ng pagkaama noong nagsimula ang mga malisyosong komento, maaaring naiwasan ang lahat ng ito. Iniisip ng aking asawa na masyado akong mahigpit sa sarili ko. Hindi ko ito sanhi at tiwala siyang ang kanyang ina ay magdudulot ng mga problema kahit ano paman. Ngayon ay naghihintay na lang kami, naghihintay para sa pagdating ng sanggol, naghihintay para sa kumpirmasyon ng restraining order no contact order, naghihintay para sa petsa ng hukuman, naghihintay upang makita kung magkano ang halaga ng aming bill sa ospital. Ang aking asawa ay nasa labas ngayon kasama ang aming panganay na anak na babae, bumibili ng almusal at ilang merienda para sa akin. Hindi ko masasabi kung gaano ko kamahal ang taong ito at ang pamilyang ginawa namin. Ang pamilya ay kung ano ang ginagawa mo dito. Hindi mo kailangang tanggapin ang kawalan ng respeto, at ang paghanap ng pag-apruba ay nagpapakita kung gaano niya ako talagang mahal at pinaniniwalaan ako sa malaking halaga. Talagang nalulungkot ako na ngayon ay nakikita niya ang kanyang ina bilang isang kahindik-hindik na estranghero at umaasa akong ako at ang mga bata ay makakapuno sa bagong kawalan na ito para sa kanya sa hinaharap. Magbibigay ako ng update sa loob ng ilang linggo kapag dumating na ang aming bagong sanggol at kapag natapos na ang mga usapin sa hukuman. Salamat muli sa inyong lahat sa pagbibigay ng plataporma para sa suporta. Update. So ganito na naging mas masama. Nasa bahay kami at ang aking asawa ay naging buo ang suporta, napakasuporta at nakakaaliw sa akin sa buong panahon. Hindi kami nakipag-ugnayan sa aking biyenan at talagang akala ko siya ay nasa aking panig. Nakaisip ako ng ideya na magpasuri ng pagkaama sa aming mga anak na babae at ipadala ito sa aking biyenan upang makaganti sa kanya at tila isang magandang ideya. Nakipag-ugnayan kami sa isang abogado at iminungkahi niyang gawin ang pagsusuri ng pagkaama sa pamamagitan ng hukuman upang magkaroon kami ng ebidensya at walang duda sa pagiging tunay at hindi rin ito maipapakita hanggang magamit bilang ebidensya sa kaso. Tila magandang ideya iyon, hindi ba? Ngunit, sa mga sumunod na araw, ang aking asawa ay naging mas at mas nalulumbay. Sinimulan niyang subukang kumbinsihin ako na minamaliit ang mga aksyon ng aking biyenan at ikinakabit ang kanyang pag-uugali sa katandaan. Bagaman alam kong siya ay matanda na, siya ay may malinaw na isip. Sinabi ko sa kanya na siya ay sasailalim sa kumpletong mga pagsusuri ng kalusugan ng isip kapag kami ay nagpunta sa hukuman at, bagaman siya ay matanda na, wala siyang karapatan na saktan ako at akusahan ako ng mga kahindik-hindik na bagay at gamitin ang kanyang edad bilang dahilan. Kung natuklasan na siya ay may mga problema sa pag-iisip, kaya kong harapin iyon. Ngunit hindi ibig sabihin na nais kong siya ay nasa paligid ko o pahintulutan siyang nasa paligid ng aking mga anak. Lumipas ang ilang araw at malapit na akong mag-induction day dahil hindi pa lumalabas ang sanggol. Natuklasan ko na ang aking asawa ay nakikipag-usap sa aking biyenan sa likod ko.
Nagkaroon kami ng malaking away at sinabi niya sa akin na gusto pa rin niyang makilala ng kanyang ina ang kanyang apo at pagkatapos ay maaari naming ilagay ito sa isang tabi hanggang sa ipanganak ang sanggol. Pagkatapos, kapag nakilala na niya, maaari naming ituloy ang mga legal na usapin. Ako ay umiiyak sa puntong ito dahil akala ko siya ay sumusuporta sa akin sa bagay na ito. Ngunit sa katunayan ay nagbigay daan siya sa loob ng wala pang 4 na araw sa kanyang ina. Ipinaalala ko sa kanya na kami ay nag-file ng restraining order at no contact order at nilabag na ito sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang kanyang tugon ay, well, ang no contact order ay ibinigay sa iyo, hindi sa akin, at ang restraining order ay hindi pa naaprubahan, kaya ang aking ina ay maaaring makilala ang baby girl na numero 2 bago ito maaprubahan nang hindi lumalabag sa anumang mga patakaran. Ang lahat ng nagawa ko ay umiling at umiyak. Tinapakan ko ang aking paa at sinabi, talagang hindi, at hindi ko maaaring paniwalaan na hahayaan niya ang kanyang ina na maging malapit sa akin o sa sanggol pagkatapos na maaari niyang mapatay ang isa sa amin. Sinabi niya na ako ay overreacting dahil ang sanggol ay hindi nasaktan at hindi niya talaga sinasadyang saktan ang sanggol, kundi ako lang. Ano? Sinipa niya ang aking napakabuntis na tiyan ng paulit-ulit pagkatapos niyang itapon ang isang bola ng niebe sa aking ulo. Nagkaroon kami ng malaking away tungkol sa hindi ko pagpapatawad, pagtatago ng mga sama ng loob at pagiging hindi makatuwiran, at sa wakas siya ay umalis. Saan siya pumunta? Sa bahay ng kanyang ina, ilang oras ang layo. Pagkatapos ay tinawagan niya ako ng umiiyak at sinabi na kung nakita ko ang kanyang ina ngayon, maiintindihan ko. Aparentemente, nang itulak niya siya habang siya ay umaatake sa akin, indeed nabali ang 2 daliri niya at nasaktan ang kanyang leg nang bumagsak siya sa isang istante. Siya ay nakahiga sa isang sopa sa kanyang sala, hindi makalakad at nasa isang malubhang depresyon. Ayon sa kanya, dapat akong makaramdam ng masama. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay payagan siyang makilala ang kanyang bagong apo at pagkatapos ay tingnan kung ano ang susunod na gagawin. Ako ay labis na galit sa puntong ito dahil hindi lamang siya pumunta sa bahay ng kanyang ina. Iniwan niya ako mag-isa kasama ang aming 2 taong gulang na anak na babae habang ako ay dapat na nasa pahinga sa kama na may mga tahi sa aking ulo at isang sanggol na 8 pounds sa aking sinapupunan na ayaw lumabas at ako ay napakapagod. Hindi siya bumalik sa bahay sa loob ng 4 na araw hanggang sa kailangan kong mag-check-in sa ospital para sa aking nakaschedule na induction. Ang aking kapatid na babae ay dumating upang alagaan ang aming panganay na anak na babae at dinala ako ng aking asawa sa ospital para sa induction. Kami ay nag-set up at sila ay nagsusubok ng mga bagay, naglalagay ng mga braso kung saan hindi dapat, binibigyan ako ng pitosin at naghihintay upang makita kung darating ang sanggol. Siya ay umupo karamihan sa silid kasama ang kanyang tablet, dahil aminin ko na ako ay malamig at masungit pa rin sa kanya, at hindi siya kinikilala ng marami. Sa wakas, nagsimula akong magprogreso sa labor at maayos ang mga bagay. Ang sanggol ay nagsimulang lumipat pababa at malapit na akong magtulak. Inilagay niya ang kanyang tablet at sinubukang makibahagi ng higit pa at sa puntong ito, hindi ko tatanggihan ang suporta, dahil literal na sinusubukan kong itulak ang isang sanggol palabas ng akin ng walang gamot. Sa wakas, nagsimula nang lumabas ang ulo ng sanggol at ang aking asawa ay tumingin sa ulo ng sanggol, tumingin sa nurse na nakatayo sa tabi ng doktor at tinanong, kailan ninyo gagawin ang test ng pagkaama? Tumigil ako sa pagtulak, tiningnan ang aking asawa at sumigaw, ano ba ang mali sa iyo? Ang nurse ay tahimik, tumitingin pabalik-balik sa pagitan ng aking asawa at ako. Ang doktor ay tumingin sa aking asawa at sinabi, Sir, nandito kami upang maghatid at mag-alaga ng mga sanggol. Kung mayroon kang iba pang mga personal na issue sa relasyon, kailangan mong ayusin iyon pagkatapos. Nakatuon kami sa sanggol at sa ina. Hindi ito ang lugar upang magtanong ng mga tanong na ganyan. Agad akong nagsimulang umiyak ng hysterical at nagsasalita ng mga bagay tulad ng, hindi ganoon, ito ang kanyang anak, baliw ang kanyang ina, at iba pa. Naramdaman kong sobrang napahiya na isipin na ang mga nurse at doktor ay iniisip na may posibilidad na hindi anak ng aking asawa ang sanggol at wala akong paraan upang maipaliwanag ang sitwasyon sa kanila.
Agad akong nakaramdam ng husga mula sa nurse at hindi maiwasang isipin na ninakawan ako ng isang magandang sandali. Ang aking isipan ay tuluyang nag-shutdown at ang maikling oras sa pagitan ng paglabas ng ulo at kapag lumabas ang sanggol ay nagtagal ng labis dahil sa kung gaano ako naguluhan. Sobrang galit ako sa aking asawa. Tinanong ko siya kung paano niya magawa iyon sa akin. Paano niya magawa ang tanong na iyon sa harap ng doktor at mga nurse kapag alam niyang anak niya iyon at ako ang may ideya na gawin ang mga pagsusuri sa unang lugar. Pagkatapos na lumabas ang sanggol, hinawakan ko lamang siya at siya ay maganda at perpekto. Ngunit sobrang naguluhan ako na hindi ko kayang tingnan ang aking asawa. Kinamumuhian kong aminin ito, ngunit hindi ko siya hinayaang hawakan siya. Ako ay sobrang galit na siya ay umalis at nang bumalik siya matapos ang isang oras, sinabi niyang gusto ng kanyang ina ng mga larawan ng sanggol at kinuha niya ang kanyang telepono at tinanggal ko ito mula sa kanyang kamay. Siya ay nagalit at umalis. Ang aking kapatid na babae ay kailangang kumuha sa amin mula sa ospital at dalhin kami pauwi makalipas ang 2 araw. Sa aking estado, kailangan mong dalhin ang sanggol pabalik sa loob ng 2 araw pagkatapos umuwi upang gumawa ng mga pagsusuri at isang check-up upang matiyak na ang sanggol ay nakakakuha ng timbang at walang mga malinaw na palatandaan ng kapabayaan. Kaya dinala namin siya para sa check-up at pagkatapos ay pumunta kami sa isang klinika upang gawin ang pagsusuri ng pagkaama sa parehong araw. Ang mga susunod na araw sa bahay ay naging kakilakilabot. Hindi ko siya matignan at iniiwasan niya akong lumapit sa akin o sa sanggol ng ilang araw. Halos hindi niya tiningnan ang aming panganay na anak na babae at halos hindi siya pinapansin. Nagkaroon kami ng away dahil sinusubukan kong magpasuso sa sanggol at ang aming panganay na anak na babae ay umiiyak dahil hindi gumagana ang Netflix. Nagsimula akong umiyak dahil sobrang overwhelmed ako at tiningnan lang niya ang aming anak at sinabi, "Hindi binayaran ni Mommy ang bill ng Netflix dahil galit siya kay Lola." Sumigaw ako sa kanya na huwag magsabi ng mga bagay na ganun sa bata. Sinabi niyang akala niya na hindi ko lang binayaran dahil ang kanyang ina ay gumagamit ng aming account sa kanilang bahay. Nakalimutan ko lang bayaran, walang kinalaman iyon doon. Gumawa siya ng ilang mga komento sa aming anak sa mga sumunod na araw tulad ng, "Si Daddy ay pupunta upang makita si Lola. Hindi ka maaaring sumama dahil galit si Mommy kay Lola." Pagkatapos ay iiwan niya ako, kasama ang isang hysterical na 2 taong gulang at isang bagong silang. Hindi ako magsisinungaling, alam kong nakikitungo ako sa mga baliw na hormones at ito ay isang kahilahilakbot na patch, ngunit seryoso kong isinasaalang-alang na sabihin sa kanya na gusto ko ng diborsyo sa puntong iyon. Umalis siya at sinubukan kong kalmado, ngunit hindi ko kaya. Nakumbinsi ko ang sarili ko na gusto ko ng diborsyo dahil sa kanyang pag-uugali. Ako ba ay nababaliw? Ito ba ay sapat upang seryosong isaalang-alang ang pag-iwan sa kanya? Nakuha namin ang mga resulta ng pagsusuri ng pagkaama makalipas ang 3 araw at para sa sinumang kailanman ay nagduda sa akin, maaari kayong sumakay sa kabaliwan ng aking biyenan. Siya ang ama. Umiyak siya at sinabi sa akin na hindi niya kailanman ito pinagdudahan at alam niyang siya ang tatay. Sinabi ko sa kanya na gagawin namin ang pangalawang pagsusuri sa aming panganay na anak na babae at magsisimulang mag-impake ng aming mga gamit. Ang aking panganay na anak na babae, ang aking sanggol at ako ngayon ay nananatili sa bahay ng aking kapatid na babae at sinabi niya sa akin na tumanggi siyang gawin ang pangalawang pagsusuri ng pagkaama para sa aming panganay na anak na babae at gagawin niyang magsulat ang kanyang ina ng isang napakahabang liham ng paghingi ng tawad para sa akin. Gusto niyang umuwi ako, ngunit hindi ko kayang tingnan siya ng pareho. Pakiramdam ko na lahat ng pagmamahal ko sa kanya ay nawala at nararamdaman ko ang labis na galit sa kanya. Sinusubukan kong alagaan ang aming mga anak, ngunit hindi siya tumitigil sa pagtawag sa akin. Sinabi ko sa kanya na maaari niyang makita ang mga anak sa anumang oras na gusto niya, ngunit hindi niya maaaring dalhin sila malapit sa kanyang ina. Hindi siya pinapayagang nasa paligid nila. Magbibigay ako ng sarili ko ng ilang linggo upang ayusin ang aking mga damdamin, ngunit ito ba ay hindi sapat upang bigyang katwiran ang diborsyo? Ayokong dumaan sa diborsyo,
Ngunit talagang hindi ko kayang tingnan siya ng pareho at hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Update 2, ang aking ex-husband at ako ay opisyal na diborsyado na ng 22 buwan. Ang aming kasal ay nagwasak pagkatapos ng kapanganakan ng aming pangalawang anak na babae dahil ang kanyang pamilya ay may kakaibang pagkahumaling sa mga lalaki at nagmungkahi na nagloko ako dahil nagkaroon kami ng mga babae. Lahat ay malinaw na nagsabi na ang mga babae ay mas mababa at siya ay kumampi sa kanyang pamilya pagkatapos nilang saktan ako ng pisikal at verbal. Iyan ang maikling bersyon, ngunit iyan ang kakanyahan. Siya ay kasama ng kanyang bagong nobya ng halos 6 na buwan at nakikita lamang ang aming mga anak na babae isang beses sa isang linggo, higit pa o mas kaunti. Matapos kaming magdiborsyo, napalapit ako ng husto sa isang matagal ng kaibigan mula sa kolehiyo. Sinabi niya sa akin na palagi siyang may nararamdaman para sa akin, ngunit palaging kami ay nasa mga relasyon sa ibang tao, kaya't hindi tama ang tiempo. Mabilis na nagpatuloy at kami ay nagde-date na ng 16 na buwan, engaged na ng 4 na buwan. Iminungkahi niya sa akin sa aming unang anibersaryo. Kilala niya ang aking mga anak na babae sa buong buhay nila at matagal na akong hindi naging ganito kasaya. Well, ako ay 16 na linggo buntis at ngayon lang namin nalaman na magkakaroon kami ng isang lalaki. Hindi ko pa sinabi sa aking ex-husband at naisip ko lang na malalaman niya kapag malinaw na akong buntis. Magsisimula kaming sabihin sa mga anak sa mga susunod na linggo. Alam kong kailangan kong harapin ang sitwasyon sa aking ex. Alam kong tatanungin niya kung kami ay magkakaroon ng babae o lalaki at hindi ako handa para sa kung paano siya mag-react sa pag-alam na ito ay isang lalaki. Ginagarantiyahan kong magiging masama ang kanyang reaksyon. Hindi ko lang alam kung mas mabuting anunsyo na magkakaroon kami ng lalaki ngayon o pagkatapos siyang ipanganak. Sinabi ng aking kapatid na babae na huwag sabihin sa kahit sino ang kasarian at sabihing naghihintay kami hanggang sa kapanganakan upang masorpresa. Ngunit lahat ng aking mga kaibigang ina ay nagsasabing i-anunsyo ito ngayon upang magkaroon siya ng ilang buwan upang iproseso ang kanyang mga damdamin tungkol sa bagong kapatid ng aming mga anak na babae. Update ng asawa, sa buong kaalaman, alam kong nasira ko ang lahat. 2 taon na ang nakararaan, ako at ang aking ex-wife ay tinanggap ang aming pangalawang anak na babae sa mundo. Ang aking ina ay naglagay ng mga ideya sa aking isip tungkol sa pagkaama ng aking mga anak na babae ilang sandali bago ang kanilang kapanganakan. Sa aking pamilya, tanging mga lalaki lang ang ipinanganak sa loob ng maraming henerasyon. Akala ko ang aking mga magulang at ang aking ex-wife ay magkasundo, ngunit lahat ay sumabog ng inaasahan namin ang aming pangalawang anak na babae. Sinabi sa akin ng aking asawa na ang aking ina ay nagpapahiwatig na siya ay nagloko sa loob ng mahabang panahon at gumagawa ng mga malisyosong komento kapag wala ako. Ngunit hindi niya ito sinabi sa akin dahil naisip niyang kakampihan ko ang aking ina. Sa hindsight, tama siya. Hinayaan kong maimpluwensyahan ako ng aking ina at ang aming relasyon ay sumabog. Dumaan ako sa isang mahirap na panahon kung saan hindi ako naging mabuting ama. Sa tuwing makikita ko ang aking mga anak na babae, nakakakita ako ng mga bagay na nagpapaniwala sa akin na hindi sila sa akin. Pumunta ako upang manatili sa aking mga magulang pagkatapos ng isang masamang away sa pagitan ng aking asawa at aking ina. Alam kong ito ay isang malaking pagkakamali at sa huli ay natapos ang aming kasal. Ang aking asawa ay nagpumilit sa isang pagsusuri ng pagkaama upang patunayan ito at sa sandaling iyon alam kong walang paraan na siya ay nagloko. Hiniling ko sa kanya na huwag gawin ang pagsusuri, ngunit siya ay matatag. Matapos ang pagsusuri, sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kayang tingnan ng pareho pagkatapos kong kumampi sa aking ina at hindi na niya ako mahal ng parehong paraan. Bumagsak ako sa isang spiral at tumanggi sa diborsyo, at sinabi na kung ganoon siya galit sa akin, aalisan ko na lang ang aking mga karapatan sa mga bata at maging isang single mom na lang siya kung ganoon ang kanyang nararamdaman. Alam kong mali iyon. Nagdiborsyo kami 3 buwan pagkatapos at 2 taon na ang lumipas. Nakikita ko ang aking mga anak na babae tuwing weekend at sinusundo ang panganay mula sa daycare 3 beses sa isang linggo. Malaki ang naging pagbuti ng mga bagay at pakiramdam ko ay mayroon kaming magandang relasyon sa co-parenting.
Ngunit may isang pader na pinapanatili niya sa paligid ko. Ang aking ex-wife ay engaged na sa lalaki na kanyang dinidate ng 1 taon at ako ay nakikipagkita sa aking bagong gift sa loob ng 7 buwan. Ngayon ko lang nalaman na buntis ang aking ex-wife. Tinanong ko kung alam niya na ang kasarian at sinabi niya, "Oo, ito ay isang lalaki. Ito ay para matulungan kang iproseso kung kailangan mo ng oras." Nagulat ako at sinabi niya ito na walang emosyon at pumasok kasama ang aking mga anak na babae at isinara ang pinto. Pakiramdam ko ay nanonood ako ng isang masamang pelikula kung saan ang isang lalaki ay naglalaro ng bahay kasama ang aking pamilya at ako ay isang kabuuang estranghero. Ang aking GF ay nagsimula ng magsalita tungkol sa kasal at mga anak at wala pa ako sa lugar na handa na pag-isipan iyon kasama siya. Nagsisimula akong maramdaman na gusto kong ibalik ang aking dating buhay. Napakalasing ko kagabi at sinubukan kong tawagan ang aking ex-wife, ngunit hindi siya sumagot. Natutuwa ako na hindi niya sinagot dahil sasabihin ko ang ilang mga talagang hangal na bagay tulad ng, "Isama mo ako, bigyan natin ng isa pang pagkakataon ang ating pamilya," kahit natanggapin ko ang kanyang bagong anak bilang akin at alam kong pathetic yun at alam kong lahat ito ay kasalanan ko. Hindi ko lang alam kung paano harapin ito. Kailangan kong magpanggap na okay ako dito. Hindi ko nga alam kung paano ako makikipag-ugnayan sa kanya nang hindi inilalabas ang aking puso at mga pagnanasa. Edit, pinutol ko ang ugnayan ko sa aking ina 8 buwan na ang nakakaraan at brutal ako nang ginawa ko ito, kaya't alam niyang pinagsisisihan ko ang pakikinig sa kanyang kalokohan at hindi na siya bahagi ng aking buhay. Kumilos kayo na parang iniwan ko ang aking mga anak na babae sa tabi ng kalsada. Aktibong kasali pa rin ako sa aking mga anak,